Subscribe to our channel. So, nandito po tayo ngayon para magturo at ng konting kaalaman sa mga baguhan dyan, mga beginners na hindi pa nakakabuo ng sarili nilang drone, or mga gustong mag FPV drone or race drone, cinematic drone. So ito po ay base lamang sa aking mga na-research at na-review at natutunan. So bago po ang lahat, ako po si Sir Bernard. So ito po, ituturo muna sa inyo one by one ng mga parts para malaman nyo kung ano mga gagamitin. So ito po ituturo ko sa inyo, basic parts lang po ito. Wala po siyang GPS or optical flow or yung mga pang stability. So tuturo ko po sa inyo itong basic po siya, yung lilipad na po siya, para po siyang kung nakagamit na po kayo ng mga Bugs 3 mini, yon parang ganun lang po siya. So umpisa na po natin para tayo'y makapag-umpisa na. So ito po, una po nating bibili po kayo ng frame. So ang sukat po ng frame na to is 250 millimeter. So ito po ginawa ko lang, DIY lang din po tayo. Yan, DIY lang po yan. Plywood lang po yan na mayroon siyang aluminum sa dulo, kapitan ng motor. Yan. So kung bibili po kayo, meron po kayo nabibili sa Lazada or Shopee. Meron pong nabibili ito sa online na siguro mga around 600 to 700. Buo na po yan, mga carbon fiber. Pero dahil sa low budget po tayo, so gumawa na lang po ako ng DIY frame. So ayan po siya. Ayan. So una pong kailangan dyan yung PDB, or ang ibig sabihin ng PDB, Power Distribution Board. So doon nyo po ikakabit yung mga ESC nyo, tsaka yung supply na 5 volts, doon din yung po kukunin. So ito po ang PDB. Ayan, Matex po yan, Matex PDB. So kaya pong mandel nito ng 3 to 6S. Ano po ang 3 to 6S na sinasabi ko? Yung po ang battery. So ang battery, kapag 1 battery lamang or 3.7 volts, yun po ay 1S. So kapag sinabing 2S siya, dalawang battery po yung na pinagsama, 7.4 volts na po siya. So 2S na po ang tawag doon. So pag ginawa nyo pong tatlong battery na pinagsama-sama at siniris nyo, 3S na po ang tawag doon. Magiging 11.1 volts na po yun. At pag ginawa nyo 4S, so magiging 12.6 volts na. So ganun po ang ibig sabihin ng 1S, 2S, 3S, 4S. Hanggang 6S, meron po yan. So gagawin po natin 2 to 3S lang po tayo. So ito po ang PDB. So meron po siyang apat na kabitan ng ESC. Ayan po, 1, 2, 3, 4. So pang apat na lang po to, quadcopter motor. So meron po siyang kabitan ng camera, BTX, 5 volts and 12 volts power supply. So yung 5 volts, pwede nyo po doon kuhanin yung supply ng receiver. So ayan po, PDB. Okay, dito rin nyo po kukunin yung, ilalagay yung linya ng battery. Ito po, battery XT30 lang po kinabit ko. So ayan po siya. Diyan lang po ang papunta ng supply. So kaya nga po power distribution board. Okay mga guys, so alam niyo na po ang ESC, ang PDB. Okay, ang susunod po, syempre na ikakabit ay ESC or motor. So kailangan muna po siguro maganda, unahin nyo yung motor. Ayan po, motor. So marami pong klaseng motor, depende po yan. At meron din po siyang KB na tinatawag. May brand model. Ito po sa akin na binili ko is 1806. Then 2280 KB. So
medyo high speed po siya. So, ang bawat motor, meron po siyang pair, pinapares na propeller. So, ang motor po na ito ay pwede po sa 5-inch or 6-inch propeller. So, ang kakabit ko po 6-inch. Pero may in-order na rin po ako tri-blade 5-inch po siya. So, ito lang po muna available ko. So, ito muna testing na ko. So, ayan po. Ang mga motor po, may mga KB po yan, tandaan nyo. So, hindi po siya basta pwedeng kabitan ng mas malaki, mas maliit. May mga definition po yan. Bago po kayo bumili ng motor, alamin nyo muna kung anong props ang pwede doon. At kung ano yung props na pwedeng isumalpak doon sa butas ng shafting ninyo. Hindi po pwedeng basta-basta bili kayo ng bili. Hindi nyo po inaano ang description ng motor. Kung anong size na prop propeller ang pwede. Okay? Yan po ang prop propeller. Tsaka motor. So, pag i-mount nyo muna po ang mga motor sa frame. So, dito. Ma-mount po niya. So, mamaya, papakita po natin yung pag-mount. Okay? So, susunod po ay ang ESC. Ayan po, ESC. So, po, nakasupot pa. Ayan po. Ayan. ESC, ayan po. Ito po yung sa signal cable niya yung white. White po dyan, signal cable po yun. Tapos yung ground and red ay 5 volts po yan. Supply. So, pwede nyo po saksak yan sa, ito po, diretso po to sa flight controller. So, ito po ang pangalawang kailangan po sa drone. ESC. So, paano po kinakabit ang ESC? Ito po, yung sinasabi ko sa inyo, itong positive, negative, diretso po yan sa PDB. Po, meron po kayong makikita dito sa PDB na positive, negative. Doon nyo po ikakabit yon. Okay? Positive to positive, negative to negative. So, kung makikita nyo, meron po siyang tatlong wire naman dito sa kabilang dulo. So, ito po para sa motor. 3-phase motor. So, ayon po sa aking isa sa mga na-research at natanungan at mga na-review, pagkakabit po nito ay kailangan po gitna nito at gitna ng motor. Ayan, buksan na po natin isang motor para may paliwanag ko po sa inyo, kasi hindi po pinapaliwanag to sa mga ibang review, lalo na yung mga Indiano o kaya mga English, hindi po nila pinapaliwanag kaya ako nagtanong-tanong din po talaga ako para matutunan lang to. So ayan po, nakita nyo ang motor, tatlo din. So ano po ang kakabit nyo dyan? Hindi nyo po alam, hindi po ba? So ganito po ang gagawin nyo. So gitna po siya, gitna ng motor, dyan nyo po itap. Yan, ganyan, gitna sa gitna ng wire. So ngayon, ito pong dalawa, ikabit nyo po sa magkabilang gilid. So ayan, parang ganon. Ngayon, malalaman nyo po yan pag pinaandar nyo at kailangan ay clockwise or counterclockwise. Kapag ang kailangan nyo at naislagay nyo to ng clockwise, ay ang kailangan nyo pala counterclockwise, ang gagawin nyo lang po, yung gitna, wag nyo pong gagalawin. Pagbabaliktarin nyo lang po siya ng wire yung magkabilang gilid. Pagbaliktarin nyo lang po yan. Ayan, walang problema dyan. Babaliktarin nyo lang po siya. So, babaliktad na po ikot nyan. Ganun lang po. Basta yung gitna, wag nyo pong gagalawin. Gitna sa gitna, wag nyo pong gagalawin. Yun po siya. So, maliwanag na po. Kapag baliktad po siya, ikot, ito lang po, pagbaliktarin nyo lang po siya. Yung gitna, wag nyo pong gagalawin talaga. Ganun po. Doon po kasi kayo malilito Kahit doon sa mga review, hindi po tinuturo nila dyan Kaya ngayon, ako, para maliwanagan po tayo, kailangan po, ganyan po, kabit. Okay? Maliwanag po, mga guys. So, ngayon, pag naikabit na po ang ESC, pangalawang ikakabit natin, flight controller. Ayan. Ito pong flight controller ko is KK2 1.5. So, ito po, hindi na po kailangan ng computer. Kasi,
kadalasan po sa mga flight controller ngayon, kailangan ng computer para ma-configure nyo. Paano po kung wala kayong computer? Hindi na po kayo makakabuo. So, ito po, tulad ko, nasira po yung PC ko, hindi po ako makapagbuo. So, ito pong naisip kong flight controller na may LCD siya. Ayan, makita nyo. Ayan, LCD display. So, dyan na po kayo mag-setting. Okay? Ng mga configuration nya. So, hindi nyo na po kailangan ng computer. So, paano naman kukunik sa remote control? Ito po ang receiver. Itong receiver, kukunik nyo po yan dito sa flight controller. Okay? Mayroon pong wiring guide po yan. So, ito pong receiver, ang nag-uusap po yan, ganito po pag-uusap nyan. Transmitter, remote control, kakausapin niya itong receiver. At itong receiver, sasabihin naman niya sa flight controller kung ano ang gagawin. So, pag tinaas nyo ang joystick sa remote control, sa transmitter, pupunta yun dito sa receiver. Sasabihin ng receiver, itaas ang joystick, up throttle. Okay, sinabit, up throttle. Yun naman ang gagawin ng flight controller. Susundin naman niya ang galaw ng up throttle na sinabi ni receiver. Okay, maliwanag. So, kung nasira pong receiver nyo, hindi po susunod si controller dahil wala pong nag-uutos sa kanya. Ang nag-uutos lamang sa kanya ay ang receiver. Okay? So, ang receiver at ang transmitter ang magkasama lagi. Okay guys? Maliwanag po ba? So, ayan po. So, bubuin po natin to para makita nyo kung paanong ikabit o iistila. Okay? So guys, naikabit na po natin ang 4 na motor. Ayan po, na-mount na po natin. Ayan. Ilagay na po natin ang mga motor. So, ang paglagay po ng motor, mayroong clockwise and counterclockwise po yan. So, susundin nyo lang po yung tamang ikot. Katulad po nitong sa harap. Ito. Tsaka ito. Kita nyo, magkaiba kulay. Makikita nyo rin po yan. Tuturo ko po sa inyo yan mamaya. Okay? So, kakabit na po natin ang ESC. So, ito po ang ESC. So, bakit po ba kinakabitan ng ESC? Ito po ang ibig sabihin ng ESC is Electronic Speed Controller. So, speed. Ibig sabihin, ito po ang nagko-control ng speed ng motor. So, kung bumibilis siya o bumabagal siya po magko-control nun. So, pag binaba niyo po sa throttle, babagal po ang ikot niyan, batataas, habang bumibilis, lumalakas. So, yun po ang ibig sabihin ng ESC, Electronic Speed Controller. So, ikakabit na po natin. So, guys, ito po, nakakabit na po ang ESC. So, kung napapansin nyo, ayan po, tinanggal ko na po yung wire na kulay blue dahil po masyadong mahaba. So, dinirekta ko na po sa motor para maikli lang po siya. So, hindi ko muna po tinakpan yan dahil mag-check po tayo ng motor kung tama po ba ang ikot niya. So, guys, kailangan po tama po ang ikot niyan. May orientation po yan. So, kung sakaling mali ang ikot niya, pagbabalik na rin lang po natin yung kabilang dulo. Ganun po. So, pagka okay na po, pwede nyo na pong ibalutan yan ng tape. Ganun lang po, guys. So, magkakabit po tayo ng PDB. So, ito po, kakabit na po natin para dito po sa mga wiring niya. So, tingnan po natin. So, guys, ito po, nakikabit na po natin ang PDB. So, ganyan lang po. Positive to positive, negative to negative. So, iwasan lang po natin magkadikit yung positive at negative dahil po mag-short circuit po siya. So, pagka nakikabit nyo na po, pakicheck nyo lang po kung may dikit po siya, pakilinis lang po. Kailangan malinis po yung positive at negative na wiring. Okay? So, nakakabit na po sa PDB ang kanyang mga ESC. So, kakabit na po natin ang flight controller. Okay? So, ito po ang power para po sa battery. So, kakabit po natin ang guys, ito nakakabit na ating
flight controller. So, pagkakabit po ng ganitong flight controller, ito po ay KK2 1.5. So, may arrow po yung flight controller diyan. Ayan po, arrow. Nakikita niyo po, may arrow po yan. Ayan, arrow po yan. Kung saan po nakatutok yung arrow, yun po ang harap. So, dito po siya nakatutok, ito po ang harap niya. Yan po ang tamang orientation po niyan. So, kakabit po natin ang mga wiring ng ESC. Ito po, ESC. So, ang bilang po ng motor niyan, ganito po. Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. So, 1, 2, 3, 4. So, dito po tayo magkakabit. Ito po ang start ng kabitan ng ESC niyan. ESC port. So, ito po. 1, pababa po siya ha. 1, ito. Po natin para malinaw po. Ayan po. 1, 2, 3, 4. So, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. So, ganun po siya. So, ang una po natin gagawin, ganito po. So, gusto ko lang po maliwanagan sa inyo. Pagka nagkabit po kayo ng wiring, kailangan po malinis. So, yung extra na masyadong mahaba, lagyan nyo po ng tape. Ganito po. Or kahit ano pong gusto nyong gawin. Kung wag nyo po puputulin to. So, pwede nyo po putulin yung sa ESC. Ayan, para hindi masyadong mahaba. Diretso hinang naman po siya. Pero ito, wag nyo po puputulin. So, gusto ko mong malaman nyo na ayan po, may tatlong color pong wire ng ESC. So, white, red, black. So, ang white, signal. So, ang red and black is positive and negative. So, 5 volts po yun. So, ganito po. Ang signal po, laging nandito po siya, dito. Dito sa flight controller po na to, ang signal po, andito. So, ang gitna, positive. Ang baba, negative. So, lahat po ng white, dito po yan. So, positive, pula yan, puro pula. So, dito po ang black. So, ganito po ang kabit. So, ito po ang motor 1. So, motor 1, dito po siya sa motor 1. So, ganito po siya. Ayan. Nakita nyo naman po, kakabit ko. Ayun, motor 1. Ayun, channel 1 yan. So, motor 2, ito po. So, white po lang uli. Ayun po. So, motor 3, ito po. So, motor 4, ito po siya. Huwag po kayo magkakamaling magkabaligtad po yan para hindi po maiwasan po ang damage flight controller. Ayun. So, nakita nyo naman po. Lahat ng white nandito. Yun po ang signal. So, lahat po ng red nasa gitna. So, ayun po. Ang black, lahat po nasa gilid. Okay? So, malinaw na po ang pagkabit ng ESC sa channel 1, 2, 3, and 4. So, ikakabit po natin yung receiver. So, ito po ang receiver. Ayan. Ang ginamit ko po ay FSIA6B dahil ang transmitter po natin gagamitin ay FlySky i6X. So, kabit po muna natin yung buzzer ng controller. So, ito po. Tingnan nyo po. Positive, negative. So, ang positive po dito. Ayan. Sa tabi ng arrow. Ayan po. Nakita nyo po. Ayan. Tabi ng arrow. So, para po pagka nag-program tayo, tutunog po siya. Okay? So, kakabit po natin ang ito po. Ito po. Ang kabit po niyan, lahat po ng positive ay ng signal nandito po sa taas uli, parang katulad ng flight controller. Ang gitna 5 volts, puro pula. Ang baba puro negative. So, kakabit po natin ganito. Yun. Okay? So, saan po natin yan ikakabit? Dito po sa una. Dito po sa unang port. Ayan po. Yung pinakauna. Ayan. Tulad ng dati. Ang puti.
sa taas. Ayan, tabi ng LCD. Ang gitna, red. So, ang black po ang baba. Okay? Basta pala tandaan nyo lang po, ang signal katabi ng LCD. Okay? So, ito naman po. Kakabit po natin itong channel. Ito po, nakita nyo po. Tigi-tigis ang wire lang po siya. Dahil po, yan na po ay gagawin nating signal. Signal na po yan. Signal wire na po ito. So, kakabit na po natin dito. So, puro taas lang po siya. Hanggang channel 4. Yun. Yun. Okay. So, ayan po. Nakikita nyo. Ayan. Taas ko lang po yan. Puro signal po yan. Dahil tulad na sinabi ko, puro signal po yung itaas ng receiver. So, ito po. Dito sa flight controller, lahat po ng tatlong kulay na yan, doon niya po ikabit sa may signal. Puro signal po yan. So, kaya nga po tinanggal na po yung dalawa para hindi na po gagana. So, puro sa taas, tabi ng LCD. Lahat ng may wire, tabi ng LCD. Okay? Po, ulitin natin mga guys. Yun. Yun. Okay. Po. So, kabit na po ang ating receiver. So, dito po natin lalagay yan. Kaya ayos ko muna po para makita nyo kung paano okay na ayos. So guys, ito na po. Bubuksan na po natin. So, para muna natin yung Fly Sky transmitter. Kailangan po, pag nag-on po kayo na ito, lahat po nakataas. Ito. Yan po. Yun. Baba. Okay. So, on po natin. So, ito po. So, ito po pag-program, kung paano ipo-program ang controller. So, ayan po, menu. So, punta lang po tayo sa factory reset. So, click enter. May mga button po yan. Ayan po, hanapin natin. Ayun, factory reset. Tapos, enter. Yes. Ayun. So, okay na. Back. So, punta naman po tayo sa load quadcopter mode. X mode po. Kailangan X mode. Sa load motor setup po yan. So, kailangan po, ganyan po ang setup ng ikot ng motor natin. Ayan po. 1, 2, 3, 4. So, ayan po ang arrow. Kung paano ang tamang ikot. So, ganyan po siya. 3 and 4. So, nakita nyo? Tapos, pagkayari po nyan, next po kayo. Next nyo lang. Next. 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 So, ang motor channel 5, unused na po siya. Wala po tayo nakalagay. 6, 7, and 8. Yan, unused po yan. So, susunod ay ang ACC calibration. So, pupunta po tayo sa ACC calibration. Kailangan po na ilagay nyo ang drone nyo sa isang flat surface, yung flat na flat, para po magbalanse siya. Kung kinakailangan gamitan nyo ng leveling meter, gamitan nyo po para masigurong flat. So, ayan po. Click nyo lang enter at ayan po ang kakalibrate nya. So, ayan, calibrating. Continue po. So, ayan po. XYZ. Dapat po yan, okay lahat. So,
Ibig sabihin po niyan, nasa tamang level po ang inyong drone. Okay, then continue. Then punta naman po tayo sa receiver test. Ayan po. Click nyo lang po ang enter para malaman po natin. At kailangan po naka-on ang inyong transmitter. So, kailangan po naka-zero po yan lahat. Zero. Aileron, elevator, throttle, and rudder. Zero po yan. Kapag may nakalagay po diyang no signal, hindi po nakakonect ang inyong transmitter sa receiver nyo. Ganun lang po yon. So, check nyo ang wiring. Baka nag-loose. So, kailangan po niya zero. At pag tinrottle nyo yan, kailangan may pass puro zero. Pag ginalaw nyo po yan, may forward, backward, left and right. So, ang aileron, left and right po yan. Ang elevator, forward, backward. Throttle, yan po ang throttle. Rudder, yan po ang yaw. So, click nyo lang po yan sa inyong transmitter para ma-check nyo kung gumagana. Ayan po. Nakita nyo naman. So, kapag baliktad po ang elevator at ang aileron, kailangan po or rather, kailangan po i-reverse nyo po sa transmitter. May reverse po doon sa transmitter. Punta lang po kayo sa reverse mode. So, next ay sa PI, wag na muna po kayong gumalaw dyan. Saka nyo na lang po galawin. Magbago ng setting kapag okay na ang drone nyo. Kung may pagbabago, hindi maganda ang lipad, doon po kayo magbabago. So, ito po ang throttle ESC calibration. So, on nyo po ang power ng transmitter at full throttle. Tapos, pindutin nyo po ang dalawang magkabilang dulo ng flight controller. Saka nyo i-power. Ayan po. Tutunog po yan. Tutunog. Tapos, pag tuminto ang tunog, bababa nyo po ang throttle. Ayan po, baba nyo po ang throttle. Tapos tutunog uli. At pagkaya rin yan tumunog, pwede nyo nang bitawan. Ayan po. O, kailangan po, ngayon, kung paano pag-arm, i-down, right yaw nyo lang po ang throttle stick para po mag-arm sa flight controller. Ganito po. Tapos, ayan, right. So, mag-arm po yan doon sa flight controller LCD. So, okay na po yan. Ganun lang po. Arm. So, pag tinrottle nyo po yan, anda na po yan. Yan. Check nyo lang po yung motor niya kung tama po yung ikot. So, kapag baliktad po, katulad ng sinabi ko, pagpapalitin nyo lang po yung dalawang wire. So, ganyan po. Transmitter para dito po. So, abangan nyo po yun. Sana po mag-subscribe po kayo para sa mga susunod ko pang mga ituturo at mga malalaman ninyo kung paanong mag-build ng drone. So, marami po tayong a-assemblein. Wala pa po dyan yung GPS or optical flow na sinasabing drone. So, ituturo ko po sa inyong lahat. So, muli po, ako po si Sir Bernard. So, ng Bernard Hobby Shop. So, sana po patuloy po kayong tumangkilik sa aking mga video. Salamat po and please subscribe. Thank you.